tayo. Tama. Na naiisip ko, kung traditional church method ang ginagamit, mahihirapan sila sa pagkakatilize ng word. Diba? Tama. Kaya, every time na nagkakaroon sila ng sharing, hindi lang isang tao lang, hindi lang focus to one man. Ibig sabihin, lahat sila nag-interaction. Yes, exactly. Definitely. Dapat lahat yun. Dapat, ang isang nakatayo, temporary lang siya, bilang tagapanguna. Pero dapat, gawin Tama niya yung ginagawa natin sa church na pagdating ng hapon. sa tuloy. Yung ginagawa Yes. natin. Yes. Kasi tingnan mo sa church kahit mismo sa atin, traditional. Ano din natin sa hindi? Kasi ang tunay na naiiwan after ng service, na nagsisharing yun ang tunay na iglesia. Kasi merong church within the church. Ang church within the church, iglesia yan. Assembly, di ba? Sinabi ng Pero prophet. hindi lahat ng kabilang po sa assembly ay totoong iglesia. Kasi yung tunay na may iglesia, merong utterance ng word, exciting ka sa word. Kaya ka na sa church dahil sa word. Hindi ka na sa church dahil gusto mo tumutog, dahil mo kumanta. Kasi iba niyan. Hindi yan yung kapos. Kundi dahil nasa church ka, kaya ka masaya tumugtog, kaya ka masaya kumanta. Kasi ang antas ng iyong ginagawang pagkanta ay ilinagay mo sa word. Kaya hindi ka magpapaiwan sa church eh. Aabutin ka hanggang hapon, hanggang may tao doon. Hanggang may tao sa church, cheering kayo. Yun ang tunay na iglesia. Yung naiiwan sa church na hindi naiinip sa sharing, yun ang tunay na iglesia. Yun ang ibibilang dito sa tayo doon. Yun ang gagawin. Hindi pwedeng bilang sila ng Diyos yan. Ang alam lang nila is traditional. Traditional yung pumunta sila, umupo. Ang laking trabaho nun. Napasto ka. Kapag may kabilang tayo sa church. Eh, hindi umaabot sa pagkatay ko. Yes. Kasi, ang pastor lang ang merong ano eh. Yes. Ang pastor ang umaabot sa pagkatuto, pero ang membro hindi. Kasi nga, ang nangyayari, pagkatapos ni pastor magsalita, kagaya nga nung sinabi ko noong linggo sa mga kabataan, pero isang kabataan na sa amin sa church, tinanong ng magulang, galing siya ng pagkakamba. Sabi ng magulang, anak, anong sermon ni pastor? Sabi daw, ganda ng sermon ni pastor. Nay? O talaga, sabi ng tatay, anong sabi ng pastor? Ang ganda, Nay. Talaga na-revive ako, Nay. Sabi niya, talaga na-revive ka? Ano sinabi? Ewan ko, Nay, pero na-revive ako. Na-revive ako. Alam mo sabi niya, dinadaya nila ang kanyang sarili. Sinabi ni Pablo yun. Hindi kasi nakita They yung have- pwede ng corner ng ministry. Kapag ang church, di ba? Kapag hindi masamang ma-revive, di ba? Hindi natin minamasama yun. Pero ang sabi ni Pablo dyan, they have the form of God, but denying. Ano yung dinideny nila? Yung pinakamahalaga sa loob ng gawain, which is word, hindi nila nakuha. Kung meron silang anyo ng pagiging Kristiyano, pagiging bright, salita na lamang, anyo lamang. Pero in reality, hindi talaga. Kasi wala yung word eh. Wala yung mahalaga. Okay. Pwede mo i-share yung precious stones kay Lucifer, bago pa mahulog si Lucifer. At yung precious stones, ay hindi mo mababasa na kay Jesus Christ pala yung precious stones. Pero yung high priest naman, si Jesus Christ, may precious stones din yan. Sa'yo na yun. Sa akin na. Okay, paki-share na lang ito. Muna, sandali, ano? Yung I will give him the morning star. Ibigay ko muna sa kanila. Ibigay ko. Si kapatid na, Mama. Yes. Kasi makakapagtanong ka, makakapaglinaw ka, makakapagsalita ka. Kahit sa'yo nakaupo, magsasalita rin kayo, di ba? Nag-share ka, di ba? Ipabasa report, tuturo pa natin yan. Ito ka. Let's go to Revelation 2. Ako lang pabasa. Try natin. 28. Pero yung pabasa nito, walang lusot lahat. Sister, may Bible ka? Sign. Tingnan nyo mabuti ha. Okay, sino ang nasasalita? Okay, kung sabi ni Kristo, ibibigay ko sa iyo. Sino yung nakausap ni Christ? Di ba? Walang bride. Yung bride. Kung bibigay ni Kristo ang morning star, it means to say, nasa kanya. Pero dahil ang bride ay bibigyan niya, lahat pala magiging. So, matutupad.
Yung pinanggalingan nito ng original ay si Lucifer, that's temporal. Meron palang paglalagyan ng Diyos ng permanent. Muna si Kristo, pangalawa yung iglesia, which is the bride. Pag ito'y naibigay na, Yun ang sinasabi ni Pablo, ipapakilala ko sa lahat ng pamunuan, sa langit, sa lupa. Sabi niya na ako ay matalinong Diyos sa pamamagitan ng iglesia. pakikilala sa lahat ng pamunuan. That is Ephesians chapter 3, verse 11. Sa Peter, meron din. Na ipapakilala sa lahat ng pamunuan. Sino? Ako ay matalinong Mayroong Diyos. ilalagay doon sa level nila na mas angat pa kaysa kanila. At pinag-aaralan sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Ang dulo ng pagpapaalam, ang pagdulo ng pagpapalam, nagsimula nung una kila Pablo, pangalawa, pangatlo, panglima kay Luther, panglima kay Wesley, panglima kay Brother Branham, at dahil nasa loob pa tayo ng panahon pagkatapos ni Brother Branham, that's the fivefold ministry, hanggang ngayon pinukompleto ang pagpapakilala nito. Bago tayo umakyat, pag-akyat natin, bago tayo umakyat, makukumpleto yun. Malalaman natin yun. Yung isang isipan pa lang natin. Sa plano ng Diyos, sa kalagayang ito, ng posisyon ito. Kaya nga, di ba, May kumpleto magkaroon tayo. kayo ng Kaysa isang Kristo. pag-iisip. Right. Di ba? Yung kaisipan na yun na kay Kristo, Sa pag-iisip, sa paghati. kinukumpleto sa bilang yun, sabi sa Romans 11:25. Pagkakumpleto ng bilang na ito, meron di ba? Pagkakumpleto ng bilang na ito, hindi nakuha na. At iakit na tayo to sight of the Lord. Mag-i-posisyon na tayo dyan. Sa level ba natin na ng day? Mas angat tayo sa kanila. Mas sarili na. Kasi pure kami tayo ng Diyos. In a glorified state, in a glorified body, in a perfect revelation. Ang kaisipan mo ay kaisipan ng Diyos. Grabe. Tama. Brother Joel. Alam mo yung kanta na kinumpose natin? Yung kanta yan? Philippians, narinig ako ng Brother Francis. Hindi, bago ka mag-Philippians, Daniel 12, yung stars, they shall be stars in heaven. Nagdagan natin 12. Tapos last, yung kay Jesus Christ Morning Star, bago ka mag-Philippians. Parang connecta mo ng Jesus Christ, saka yung ano. 12:2. And many of them that sleep in the dust of Uh-huh. the earth shall Okay. awake. Okay? Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Verse 3 pala. And they shall be white, shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteous as the stars forever. Okay. Just sa salitang yan, nasan yung salitang Lucifer? Nasaan? Turn many to righteousness. Ano? Sa verse 3. Stars. Verse 3, Pakinggan niyo mo ito. brightness. Brightness! Yan o, shall shine as the brightness of the firmament. Hindi ba Lucifer yan? Pero hindi sinabing Lucifer yan. Kasi mali na ang ginamit eh. Namalian ng gamit na una eh. So hindi pinanggitan na Lucifer. Ibig sabihin, Lucifer na kalagayan niya. It's a morning star. Illumining. Yes, yung pagiging brightness, kumpleto na, ilalas na ng Diyos yan. In the last days. Tama? Okay, tingnan natin kung sino itong brightness. Colossians chapter 1 verse 15. We inherit the image in the invisible God. Colossians 1:15. The image and the invisible of God is the morning star. Now, Hebrews 1 verse chapter 1 verse 3. Ang sabi? And X. No, X, the brightness. Express image of Express image of His person. Giovanni, no? Company! Lucifer nga. Woo! Diba? Hallelujah! Bigla ko mga simbalibo. So, kapag teopany ka, hindi ka rin pwede mag-isip na ako na ako doon. See? Kaya na sinabi na ayon sa kautusan, kayo yung mga Diyos. Yan Kung magiging Lucifer tayo, magaling ang panahon. Ito ang mabigat. Ito. And hindi ko alam kung mabigat sa Oy, ito. makakanood nito sa YouTube, baka ma-misunderstood, magwawala. Mother Lucifer.
Ano ngayon ang ibibigay sa atin? Sir Hindi naman. Lucifer. Hala, nalihis na sila. Madali lang gumawa ng misunderstanding. Nagagamit natin bilang kasiyahan, di ba? Pero may makakarinig sa iba na pag-isipan nila. Dahil hindi nila alam kung ano yung pinag-usapan natin. Kasi dito sa atin tayo, nagkakaintindihan. Okay. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Galing Joel. Galing Joel, tingnan mo. Meron akong gusto i-share. Hindi ko alam kung mabigat ito sasabihin ko. Pero, Sinabi mo na. okay, di ba? Let's go to Hebrews 1:3, sinabi ko na. The brightness. Express image. Ah, Alam nyo, ginagamit natin ngayon yung salitang Wait, more Lucifer. Creature Lucifer. Batiin mo rin ako para ano? Batiin mo rin ako. God bless you. Ba't hindi mo mabate? Anyway, ganito. Kasi, bakit? Meron pang pumapasok sa naman. This revelation dapat. Kasi bakit? Meron kang ibang kaisipan nandyan eh. Yung kaya hindi mo magamit. Oo. Pero yung kaya naiintindihan ng Diyos yan. Gusto, baka nakatakas mo ah. Ito nga sabi ko, minsan biro eh. Bakit? Di ba may limitan natin yan? At ano, pag ikaw ay may LCM, kung ikaw ay nagkaroon ng LCM, mabuti tamang LCM ha, yung training ha, ha? Biblical. Nagkaasawa ka ng kapantay mong pananampalataya at mahilig sa Panginoon. Ang tanong, kapag nagbuntis ang asawa mo, kaya mong ipangalan sa anak mo, Lucifer? Hindi mo gagamitin kasi mali kasi ang Application. application. Yung understanding ng tao. Yung understanding ng tao. Alam mo, Understanding ng tao. lagi sinasabi nila na ang pangalang Lucifer is always an angelic name. Yes. Hindi kasi maganda Yung ibang nakakaba. Ang talagang matama ay yung Satan. Yes! Ang masama talaga, Yung bigyan doon. pinagbigyan, nasira yung pangalan kasi dahil doon sa pinagbigyan. Sa tao lang, sa tao. Kaya, Image. kapag ginamit mo yung pangalan na yan, hindi yung Para pangalan. presidente lang yan eh. Oo. Diba? Yung ipangalan Mabuti yung office, yung presidente, eh dahil kurap, smartphone. Kaya, di ba? Connotation to. Pag narinig yung pangalang Judas, Oo, ano yung pumapasok sa isip nyo? Masama, di ba? Pero- Pero yung Judas, pangalan niya ng Hudyo. Amazing ano eh, di ba? Hudyo, ibig sabihin, Judah yun eh. The line of the tribe of Judah. Yung Judah at saka Judah, same lang yan. Dahil Same word lang yan. bigyan ng pangalan, eh, tiwali, Oo. kasama yung pangalan. Oh, naging connotation lang sa tao. Tama yung sabi ng Bible, pumili ka ng mabuting pangalan. Yes. May spirit yun eh. Ngayon, Bawat pangalan. to cut short to sandali lang ha. To cut short, just an exhortation. Ngayon nyo naiintindihan kung bakit kailangan sa buong pamilya na ganito. Yan din, nagpapalakas sa Right. Kung kayo sa loob ng tahanan may pamilya kayo at may ganito, kaano maganda ang iglesia nyo? Kaano maganda ang Admonition pa lang to. Magiging super Super church! Ang tunay na super church may gawain sa loob ng bahay ng ganito, may Simula excited sa sa word. pamilya, no? Oo, may sharing, may debate ko minsan. Kaya pala sila kuya, pag kasama-sama sila magkakapatid, alay, hindi ko magkaintindihan yung kung ano mga pinag-uusapan nila. Yung pala, word of God na pala pinag-uusapan nila. Yes. Kanina sinabi, Yan ang asawa ng kapatid ko. kanina sinabi ni sister, di ba nasa atin na yung money star? If you are money star, you are your family. Tama. At kung ikaw ay company, nandun ka na. Nandun ka na. Nagmamaterialize pa sa atin. Yes, di ba nandun ka na rin, sabi mo yun, di ba? Process pa. Nandun ka na rin. Nagmamaterialize. Nandito na tayo, tama? Oo. Yung spirit real, nandito ka. Oo. Anong patunay sa Bible? Yun, ayun. Sa'yo, sitting in the heavenly place. Ngayon, hanapin natin kung nasan yung heavenly place. Do you have any idea where is that? The Lord, ano? Where's the heavenly place? Where is the north? Side of the north. Sister. Ayo. Side of the church. Yes, right. Heart. Okay ka. Nasaan ang side of the north? Nasaan ang heaven? Ha? Tignan natin ha. Let's go to John. Oh, let's go to Philippians chapter 2. Yan na yung lugar ng side of the North. Side of the north. Yan yung lugar mismo. Hindi, alam mo kasi ano eh. Literally, nandun ako sa side na yun. Yes. Biniwari ako eh. Hindi, kasi ano yun eh. Pag pinag-aralan mo yung zodiac, Philippians 2. hindi lang ako eh. Sige, Ang super ka emblem pala. ko, ang emblem Tapos ko. pala, hindi siya Lucy ang Lucy. Ikaw ang Lucy. Ang salitang Lucy, yun talaga yun. Ang salitang Lucy, it's a... Light. Kaya Light. pero kakaiba. Lucy is light. Kaya pala kakaiba siya eh.
At saka, ang lahat ng mga angelic beings, lahat merong, ang ano, idinot po na ng Diyos sa paano, Michael, sa dulo lang, yung L, di ba? Gabriel, di ba? Di ba? Rafael, di ba? Di ba? Pagdating yung Lucifer, wala siyang kita sa huli. Naalala ng ano, nasa unahan Lucy. Light. Yung paniliit mo. Yung dahil yung sa kalagayan. Yung mismong Diyos, yung image. Light ng Diyos. Teka. Ganito. Pause ko muna. Ang sabi sa Biblia, being in the form of God, but rather to be equal with God. Sorry. Hindi, ibig yan. Ephesians 2 pala. Mali yung basa ko. Ephesians 2 verse 6. Okay? And have raised us up together and made us sit together. Raised up and sit together. Saan? Nung sinabi ni Pablo ito, unang iglesia pa ng kapanahon, nakakit natin. So, nasa huling panahon tayo ngayon. Tanong, tayo ba? Sa panahon na? Yes. We are sitting in the heavenly place right now. Sabi niyo, okay, nagagawa bang nasa lupa ka at the same time nasa langit ka? Di ba? Oo. Nagagawa. Nag-realize sa pamamagitan ng salita. I'm ready. Meron kang peace. Kailan mangyayari sa panahon tayo ngayon ay nakaupo? Sa 8 day lang yan. Kapag tayo po ay nasa realm ng Spirit. spirit world. Sanyo ng revelation. Amen. Sa ganitong pinag-usapan natin, it's not a carnal word. Hindi word view to. Ang pinag-usapan natin ngayon ay exposing ng when the wisdom of God was exposed unto them. Ibig sabihin, bukas sila. Kung bukas sila, nandun tayo. Andito tayo at the same time. Ito, parang medyo, sige ba dito? Nandito tayo, nandun tayo, nandito tayo. Tagdagan natin ang talata para ipahin natin. Let's go to John chapter 3. Si Jesus Christ ang ikukumpirma natin. Hindi ibang apostol. Dapat may Bible. Okay? Let's go to chapter 3 ng John. Let us be in John chapter 3, born again at pinagsapan. Si Nicodemus hindi makaunawa eh. Alam niyo ang istorya ng Nicodemus, ano? Sabi ni Jesus Christ, sige. Itong camera, Sister, pakita ko. 3:1. Dito ka tumayo. Medyo mabilis lang para... The Pharisees named Nicodemus. Nicodemus is a Pharisee. Ruler of the Jews. Can you imagine? Buko na lang yan. Nicodemus is a Pharisee and then ruler of the Jews. Ruler yun ha? Hindi masarap na yan. Anong kalagayan niya? Sige, sis. Tuloy mo. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou dost, except God be with him. Okay, tuloy. Verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ngayon, hindi maintindihan. Sabi ni Jesus Christ, binitawan siya ng salita. Si Jesus Christ nagsalita dito, and nung si Kristo nagsasalita, open ang spirit world, spirit realm. Ibig sabihin, binuksan ni Jesus Christ ang realm ng dimension ng realm ng heavenly place. Tama? Dahil may sinasalita si Kristo, dahil may pinag-usapan din tayo ngayon, open ang realm ng heaven. Amen. Okay? So, kailangan walang naiwan dito. Kailangan makasama sila dahil yung hindi nakasama sa pinag-usapan natin, iwan na sila. Okay? Hindi masakit sabihin na, pero reality yan. Kapag nawala ka sa pinag-uusapan natin ito, nasa labas ka. Nasa labas ka ng reality. Nagbe-blend na yung eternity at ang time. Kaya hindi tayo dapat magpapili tayo. Kailangan pag may ganitong sharing, puso mo nandun. Kasi yun ang capturing faith. Right. Oo. Amen? Ang puso mo nasa revelation, ang puso mo naghahanap sa mga bagay na ito. Yan ang activity. Amen. Bawal na yan. Okay, tuloy natin. Sister, pag-ituloy mo. Nicodemus said At unto ito, him, How can a man be born when he is old? Aha. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? sige, tuloy. Sit. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom. Hindi na maintindihan, hindi ko ito. Bakit? Hindi siya nakakat doon. Wala siya. Pero, Wala sa every places eh. yes, wala siya sa heavenly places. Hindi siya makaangat doon. So, kitang-kita natin na hindi nakaakyat doon. Hindi niya maintindihan.
Pero kung sa nakakaunawa, nakaupo ka na. Kung naiintindihan mo, nakaupo ka na ngayon. Okay? Nandito pa tayo, di ba? Okay. Di ngayon, tingnan natin takbo ng usapan, verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Tinutulungan na siya ni Jesus Christ. Tinutulungan siya, hindi ganun ang tunay na hindi nag-exercise ng dominion. Ang iyong espiritu, tinutulungan mo ang taong makaunawa. Hindi ka sumusugat sa damdamin nila para sila lumayo, lalong hindi nila maintindihan. Yes, yun. Kailangan, ano pa rin ginagawa kahit na hindi maganda, abutin mo pa rin siya na matutunan kasi hindi nga natin. Ganun si Christ. Okay, tuloy. Sister. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Born again. Tuloy. The wind bloweth where it list him. Tuloy. And thou hearest the sound thereof, but can not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Okay, tuloy mo, sister. Yes? Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? He answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Ikaw ba isang, alam mo na, di ba? Hindi mo na mo ba kayo? Sabi niya sa verse 9, Art thou master? Master siya of Israel. He knows the law. And verse 11? Very verily I say unto thee, Very verily. that we do know and testify that we have not seen, and ye receive as our witness. Ang lahat bagay na nakikita natin ay sinasalita. So, yung lumalabas sa bibig natin. Spirit head. Katibayan na ikaw ay nandoon. May lumalabas sa bibig mo na Espiritu ang katotohanan may. The word that I speak unto you is a word as life. Hindi siya makaka-open, hindi pagsasara, hindi pagkulong, hindi pagpigil ang lumalabas dapat sa bibig ng mga marami. Tama? Sa tunay na fivefold ng ministry, hindi dapat yun ang lumalabas sa bibig. Pagpupulong ng tupa, no? Hindi sa pagkulong ng tupa, hindi sa pagpigil ng kagalakan ng Espiritu Santo para sa buhay niya. Magsasalita siya ng may buhay. Now, okay, siguro last verse na ako dito. Then I will give to Brother Francis and Casper. Sana pinagpapagay ng Diyos. Pero bago kayo bigay, kasahin mo sister. Verse 12. Last verse. If I have told you earthly Pakinggan nyo, ha? things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Okay. Na si Kristo ang nagsasalita. Napansin. Sabi niya, kung ako'y nagsasalita sa inyo ng mga bagay na makalangit, sabihin, nandun siya. At the same time, ang katawan niya, kung sabi si Nicodemo, nasa lupa, katibayan, si Kristo, nasa spiritual. Pwede pa lang tayo nandun na. Nandito pa rin tayo third coming. Iba yung third coming. Iba yun. Iba yung sinasabi nila. Pero ito reality ito. Reality ito na si Kristo lang doon. Pero ang kanyang katawan nasa lupa. May mission eh. Kaya tayo nasa lupa ito, may mission pa. Meron pa tayo tatapusin. At sino dapat? Yun na lang isang dahilan. Merong mission ng Diyos sa atin, meron tayong tinatapos, meron tayong ginagampanan, o may hinihintay pa tayo para sa iba. Na? Hoy, Brother Joseph, alala lang, ha? Yung first Okay, tayo Peter, kayo, Pastor, wag mo First Peter, Pagkatagulo. unang Pedro 2:9 hanggang 8, datapot kayo isang laying hirang, isang makaharing pagkasaserdotes, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. At ang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi na nagsipagkamit ng awa, datapot ngayon ng nagsipagkamit. Okay, nasa Brother Joseph ang Lucifer doon sa binasa. Inote mong verse. Upang inyong ipahayag ang Dating kayong nasa liwanag. Hindi ba itan? Dati ka sa tuwan, hindi lang natin yun. Hindi. Run out. Dati ako nataliwanag. Napunta ko dilim. Ay, nagkagayon, nag-run out. Hindi. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya, ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman Yes. Punta. hanggang sa kanyang kagilag-gilalas na liwanag. Yung salitang kaliwanagan, that's Lucifer. That is morning star. Hindi na kilala niya. Ang kilala siya, morning star yun. See?
Okay? Now, last verse. Dahil sinabi ko, si Kristo nasa Spirit Court. Si Kristo nasa Spirit Court ngayon. As Marvelous life. si Kristo na ngayon, di ba? All pinipit niya yung katawan niya, glorified body. And he was sitting in the right hand of the Father. Sa Spirit Word, sa heavenly place. Yung sa lugar ngayon, nag-isa siya. Wala siya kasama doon. Pero sa yung mga glorified body na Old Testament, nakabukod sila na isang lugar. At sila ay sacerdote. Pero hindi kasama ni Kristo. Kaya pala si Satan, talaga yun ang hinangad na eh, yung North Side. North side. Yun lang, diba? Right. Nang hinahangad na eh, makapos na doon. Now, May palit siya roon. May makaupo, ano na siya, pero hindi siya Okay. control doon. dagdag ko ha. O tawad na lang ng verse, okay lang? Okay. Tawad ng verse. Okay. Si Jesus Christ, Hebrews 3:1, apostles and high priest. Yan ang kalagayan sa Spirit Word. Now, bilang bride, tayo ngayon ay, di ba, nasa kalagayan ng Lucifer, Oh. which is morning star, sa heavenly place. So, nakaupo tayo ngayon. Ngayon, isisingit ko lang bakit sa panahon natin ngayon wala nang discrimination. Wala nang babae, wala nang lalaki. Sa spiritual na kalagayan ng sabi ko. Yan rin quality. Pero hindi ko sinasabing wala yung headship. Wala yung submissive. At dito pa rin na kasi nasa lupa tayo. Pero sa kalagayan spiritual, wala. Anong katibayan natin? Wala na tayo sa distinction. Let's go to Philippians 2, 1 Peter. Last verse na to. 1 Peter chapter 2. 1 Peter 2, verse. Sabi verse. Ay, But ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. First thing, a royal priesthood. Pag sinabing royal priesthood, lahat yan, lahat tayo. A chosen generation. Chosen ka, pinili kang maging sacerdote. At tayong lahat na sacerdote, may distinction. Wala. Kasi, ang sacerdote ay isang mataas na pagkakawa. Ngayon, kung sacerdote, anong larawan yan? Hindi ba yan ang may access sa spirit world? Yes. May, sila lamang ang may access. Hindi nakakapasok doon. Yes. Kaya sinabi ng Biblia, you are a chosen generation. Philippians 2, John 1, John 3, verse 12, na we are now sitting in the heavenly place. We have access. Ang sacerdote pala, no? Sila pala yung literal na theophany. Theophany. Pinagamit siya ng Diyos bilang theophany. Literal na theophany, Heavenly place. Okay, pabasa tayo. If larawan ng totoo theophany sa spiritual, no? Doon sa spiritual na kalagayan, there is no discrimination. We are in one spirit. We are in the same one. Amen. Ay, namiss ko yan, ha? Sinabi ni Pastor, Tuturuan ka na. Nakalago sa akin yung brother yung Joseph. pastor namin sa denomination, sabi niya, this is the priesthood of all the saints. Brother Joseph, papaliwanag mo sa amin yan, ha? Ito na lang. Pabasa report, papaliwanag niya. Dahil nagsisimula pa lang Pabasa. tayo. Hindi, may papaliwanag ko pa, na pabasa report, kaya ulitin yung sinabi. Ito yung Okay. idadagdag ko na, don't be offended me, brothers and sisters. Sa total, nagsisimula tayong ganito. Diba? May kulang kayo, alam niyo po, ano kulang. Maganda yung exhorting mo na natin. Pero ang pinaka mabuti, habang may nagsasalita, take note. Scribe. A good, sabi, Good scribe in the kingdom of heaven. A good scriber must instructed. Ibig sabihin, itong pinag-usapan natin, instructed ko. Sinusulat niyan. Kasi katulad ni brother, wala siya kanina. Ngayon, maire-relay mo sa kanya. Eksakto. Brad, high-tech na ako, naka-record. Pero kahit Kailangan pa rin mag-scribe. Excuse.
Kahit type lang. Susulat mo pa rin yan eh. Oo, may yun. Tatrabaho mo pa rin yan. Another yan, another. Sinusulat yan. Scribe yan eh. Pinopost pa nga eh. Kasi kung hindi isinulat ng mga apostol, ang narinig nila, hindi magiging pakinabang sa akin. Dapat record na Hindi, lang. anak kong journalist eh. Parang interview, record muna. Tapos ako susulat sa mga Okay. Meron din ganyan, no? Pero Dagdag hindi, yan, meron dagdag. din ganyan. Pero ang gusto natin, dapat lahat kayo. Oo, dapat. Kung wala kayong cellphone, maobligahan kayo sulat. Sulat kayo. Para si brother na nailabas dahil may importante siyang ginawa, makire-relay mo sa kanya. Mag-share na kayo sa kanya. Ngayon, dati natin ang taon. Okay. Kaya natin ngayon taon. Ano? Sila! God bless you, Lucifer!